Sa PNP Station 1 na atay kuhan daw dito kanang nakuyapan dito nga bata sa ilang kustudiya. Tapos sir, proceeding naman sir. Nakatanggap ng tawag ang UNTV News and Rescue mula sa Operation Center ng Butuan hinggil sa isang binatilyo na nawalan ng malay na nasa Police Station 1 ng Butuan City bandang alas 9:30 kagabi, May 16. Nadatnan ng rescue team ang dalawang biktima sa Police Station 1 at agad na nagsagawa ng assessment ang grupo sa mga pasyente. Di kalit ito sa uling ka... Babas yung... Natumba na yun. Wala ni siya maka... Wala namang dependong sir. Okay na ka? Ha? Okay na ka? Sabi na bris, pagawa nila dito sa yung istambayan, sabi lang mo yung... Hindi nga nagpagpur na lang. Huwag na daw, abri daw. Wala makanisa na tumba. Tumba gani. Tumba na tumba. Di barang sir nila. Ligid daw na ligo. Hindi lang ha. Tagay yung kwan di DPI di. Magkalaban sila? Dili, sila may kupan. Magkalaban. Magkalaban nila karon. Nakadawa nila, ano ha? Pwede ka makalingkod sa dire? Pwede na rin. Kung rin PCR. Wala kayo gibati. Asa gibati mo karon? Wala naman natamong sugat ang isang binata na 14 anyos maliban sa panghihina. Pananakit naman sa ulo at tiyan at pamamaga sa ulo ang nakita sa isa pang biktima na 13 anyos dahil sa pagampas sa kanya. Ayon sa kasamahan ng mga biktima, papauwi na ang mga ito nang bigla na lamang silang sinugod at binugbog ng mga di nila kilalang kabataan. Kwento din ng nanay ng isang bata ay nakahingi ng tulong ang kanyang anak sa isang concerned citizen kaya ito nakarating sa kanilang bahay. Nara ko sa balay din ang akong kuan pag umangko na katong 10 years old ning atog balay ning kuan na nakauli na siya gikan simbahan nga naingana na hapit na ka kuyapon kay nay ning hatod sa iya nga motor. Murag concern pud ba kay na kuan na lagi na siya nalipong-lipong na matog gihatod siya. Samtang biyahe mi padong sa police station nagsige na siya reklamo nga labad yang ulo. Mao na iyang ingon na nabunalan lagi siya sa ulo ug gitigbas siya diri amo na siya kuan diri sa iyang likod. May gani daw kay habol ang sundang. Naka-istorya pa man na siya pag-abot dito, amo pangutana. Kuha naman sila, nagkabuwag-buwag na ba, kay nagpaghukod lagi daw sila. Then absent siya, tununan ni kamot, kaya pa siya nidool siya kanang tao daw, then gitabangan siya, gihatod siya. Pasakay siya motor. Dinala ang dalawa sa Butuan Medical Center matapos lapatan ng first aid. Tawag naman mula sa Oro Rescue ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue kaugnay sa banggaan ng motorsiklo at multicab sa kahabaan ng Gusa Highway Crossing Diversion Road, Cagayan de Oro City, alas 9:30 kagabi, May 16. Ayon sa driver ng motorsiklo, patawid sila sa intersection nang biglang sumulpot ang isang multicab na naging sanhi ng kanilang banggaan. Nagtamo ng multiple abrasions ang nasabing driver na kaagad naman nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue. Habang sugatan din ang dalawang angkas nito na nauna nang nilapatan ng paunang lunas ng Oro Rescue. Dinala ang motorcycle rider sa JR Borja City Hospital kung saan hinatid ang dalawa pa niyang kasama. Tinulungan din ng UNTV News and Rescue ang sugatang motorcycle rider matapos makabanggaan ng isang tricycle sa Barkadahan Bridge, Damayan, Taytay, Rizal, pasado alas 7 ng umaga kanina, May 17. Nagtamo ng pasa at pamamaga sa kaliwang braso at kaliwang paa ang biktima na si John Michael Gapol, 32 taong gulang. Ayon sa salaysay ng biktima, binabaybay niya ang kahabaan ng C6 Road papuntang Taytay proper nang may makabangga ang isang tricycle. Matapos mabigyan ng paunang lunas ng grupo ang biktima ay tumanggi na ito magpadala sa ospital. Nagpaalala naman ang traffic enforcer na laging mag-iingat sa biyahe at sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ng aksidente. Dapat lagi silang nag-iingat. Tapos pagdating sa mga ganyang traffic light, dapat alis ko sila. Wala namang natamong sugat ang tricycle driver na nakabanggaan nito. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.